Hello guys, kumusta? So, habang iniintay ko si AJ, labasan yung school niya. Ayan, wala pa. Vlog na ako. Magpapa-check up kami sa mata. Okay? April 1, effective na yung namin, yung vision na benefit. Kaya papagawa agad kami sa lamin, pa-check up ng mata. Anyway, mag-vlog ako, no? Uh, 6 months na pala akong 6 months na ba? 6 months na akong nag-deliver, no? Deliver. DoorDash and Uber Eats. Okay? Pero recently, siguro mga 3 weeks na, hindi na ako nagde-deliver sa Uber Eats eh. Puro DoorDash na lang ako. Anyway, so kwento lang, walang script, pasensya na. I-organize ko yung thoughts ko. So, nag-start ako mag-deliver November, second week. Okay, paano ako nag-start mag-deliver? Actually, matagal na ako sinasabihan ng misis ko na bakit di ka mag-Uber? Mag-drive ka ng Uber. Sabi ko, hindi pwede kasi yung ginagamit ko, Expedition at that time, malulugi tayo sa gas. Sabi ko, lugi ako sa gas. Tsaka yung insurance and everything. And so happened kailan ba yun? 2025, bumili ng kotse si JM. Bumili siya ng kotse, Toyota Corolla na hatchback. So ito yung binili namin sa kanya 2013 na Nissan Sentra. Binili namin to para sa kanyang schooling. Nung graduate siya, maganda trabaho niya, bumili siyang matino-tinong sasakyan. So may spare car kami. That's what I'm trying to say. So extra car to. Tapos pauwi ako ng Pilipinas nung June. Binenta ko yung Expedition bago ako umuwi. Kasi sayang naman, matitenga ng 2 buwan. Pati insurance noon tumatakbo. Sabi ko, sige, benta ko na. So pagbalik ko rito, July, August na halos. Ito na yung ginagamit ko, Nissan Sentra. And then nung November, siyempre alam niyo naman, basta pumasok ang BER, di ba? Yan ang mga expenses, mga gastos, mga gastusin. Ganap ako ng mapagkakitaan. And then nag-appear lang talaga sa sa Facebook. May Facebook ad yung DoorDash. Nag-appear sa akin. So nag-research ako, I did my research. Nag-research ako sa YouTube, sa internet, magkano kinikita. So na-disappoint ako. Sabi ko, ang lit lang pala ng nakita sa DoorDash or Uber Eats. Kasi lang $3, $4, $5, ganun lang. Sabi ko, kailan ka pa makakaipon niya ng $50 o 100, no? Naliitan ako, sabi ko, gusto ko mag-drive ako sa Uber. Kasi alam ko, minimum na mga yun. Pag naghahatid ka, alam na, papunta sa airport, $30, $40, mga ganon. So, isang hatid lang, di ba? At that time, marami sira to, no? Basag yung salamin, may mga gas-gas, tapos may tumutunog sa ilalim, suspension, everything. So, hindi ko siya ma-drive sa Uber kasi may standard ang Uber Kailangan maayos yung sasakyan mo, hindi ka pwedeng pumick up ng customer, ng client na basag salamin mo o may malaki kang gas-gas dyan or bangga. O sabi ko, research ko, pero sa delivery, sa delivery pwede. So sabi ko, for the meantime na inaayos ko pa yung kotse, magdi-deliver muna ako sa DoorDash. Ayan, or sa Uber Eats. So ganoon nga ginawa ko. So first delivery ko noon, hindi ko makakalimutan umattend ako ng PTA meeting kay AJ, no. So natapos yata yun, mag-aalas 7 na. Sabi ko, kaya na, ako curious ako sa app. Inon ko yung app. Tapos nagkaroon ng delivery, o di pinuntahan ko. Di takot na takot pa ako Sabi ko, ano magagawin? Sino ba tatanungin? Pinakita ko yung phone, tapos binigay sa akin. Meron naman prompt sa app na i-click mo na confirm, ganyan. Tapos direction na. I-drop off mo, tapos pipicture na yung item. Separate video na yung actual na na trabaho kasi gusto kong makita nyo talaga hindi applicable sa Pilipinas
Kasi dito iniiwan lang yung pagkain sa pintuan. Sa Pilipinas hindi pwede. Nanakawin yan o kakainin ng pusa, ng aso o ng daga. Dito walang ganun eh. Anyway, so yun, pag-deliver ako, first night ko, no, alas 7 na ako nag-start noon eh. Naka $20 ako. Sabi ko, ba, okay na yan ah. Ang kailangan ko lang naman kasi sabi ko, pandagdag lang sa kita ko, no? May kita pa rin naman ako sa YouTube eh. Pandagdag lang. So, $20 pwede na. $20 a day, 10 days, 200, 1 month, $600. So, pwede na yan. Pambayad lang ng credit card. Kaso noon, the following day, sabi ko, ang bilis naman ng $20 kitain. Mabilis lang pala kitain yung $20. Sabi na miss ko, Dad, meron kang goal. May target, amount na, ito quota ko per day, dapat ganon. So, tinaas ko yung quota ko. Imbis na $20, siguro, sabi ko $50. Gagawin ko $50. So, ganoon na nangyari nung first week. Parang ang bilis din, lalo, ang bilis ng $50 kitain. No? Ang bilis kitain ng $50. Kaya nag-set na ako, okay, sige. Ganito na lang, $100 ang target ko. So yun, pagka kumikita na ako ng $100, pwede na ako umuwi. Or minsan, pwede pasobrahan, pasobrahan para may panggasolina. Sobra, minsan naka 120, minsan kahapon naka $130 ako the other day 120, mga ganun. Pagka gabi na, tapos hindi pa ako pagod, hindi ako puyat, kaya ko pa, tira pa din, no? Kaso ngayon binago ko na eh. Usually kasi gabi ako nagda-dash or nag-Uber Eats. Bakit? Kasi pag gabi, unang-una walang traffic. Pangalawa, hindi mainit. Pangatlo, konti ang kompetensya. Konti yung mga ibang nagdi-deliver, konti yung mga dashers. Okay? So, yun, panay-panay yung pasok sa app ng order. Kaya madali magkaroon ng booking. So, siguro yung trabaho ko dasher or Uber Eats similar siguro sa Grab, hawig pero hindi totally parehas kasi hindi naman palagi pagkain ang deliver. Pwede magpa-deliver ng ibang item. The other day nag-deliver ako dog food pinick up ko sa pet store tapos dineliver ko sa bahay, mga ganun. So hindi lang pagkain. Tapos ano pa ba, similar sa Grab, yun yung pinagkaiba. Grab ba? Tama. Grab ba? Yung nagpapamotor sa Pilipinas, Grab nga ba yun? Ay, Grab yata yun. Tama, pinapagrab. Magkaiba kasi yung culture Dito kasi sa Amerika, may nagtanong, no, malaki daw ba ang kitaan sa food delivery? Depende sa perception mo, no? Kung malaki na mayaman ka, sa tingin mo, liit naman yan. Kung wala kang pera, sabi mo, malaki, di ba? Depende sa perception mo. Para sa akin, tama na kasi tama lang kasi ni-research ko to Una ko nakita sa mga vloggers na nag-DoorDash yata, yung sa taga Canada, yung sa Team Soliman, na pagka may free time siya, magdo-DoorDash daw siya. So ganun. So na-realize ko, dati ako medrep, dati ako sa marketing sa sales. Na-realize ko, pag yung effort mo dito is part-time din ang kita. Ganun yun Pag ang effort mo dito, part-time din ang kita mo. Pagka full-time ang effort mo, full-time ang kitaan. Ganun yun. Anong ibig sabihin? Full-time to the point na pwede ka nang mabuhay talaga. Pagka ito talaga, kakaririn mo. No? Ano ibig sabihin? May nakita ko mga nagtatanong sa online, no? Kaya daw bang kumita $200 per day? No? Kasi malaki yon, $200. Sabihin mo na kung araw-araw, no? Walang pahinga, $6,000 a month yun, no? Malaki. O sabihin mo magpapahinga siya ng mga ilang araw, edi 5,000, malaki pa rin. 'Di ba? So depende sa effort mo, depende sa lugar. Napaka-importante ng location. Okay? It just so happen na maswerte kami kasi yung lugar namin, although outside kami ng Houston, urbanized na rin, tapos marami mga kainan, mga ganon, urbanized na. Hindi, I'm saying is, hindi to probinsya. Okay? So, sabihin,
isang kanto lang may kainan, minsan grupo ng mga kainan yan, ang tawag niyan strip mall, yung magkakatabi na. So mga ganon. So depende sa location, depende sa plus pati sa oras. May nakita nga akong app na magde-determine kung kailan ka daw magdadash or lalabas, no? Pero pag ikaw ginawa mo to, magigauge mo na yun eh. Magigauge mo na kung kailan magandang lumabas. So na-realize ko dito sa area namin, hindi maganda lumabas sa umaga. Halos wala nagpapadeliver, kaya yung umaga yung pahinga ko eh. 'Di ba? Hanggang tanghali meron. Okay? Pero hindi ganoon kadami as compared sa gabi. Sa gabi mas marami. Ano yung oras sa gabi? Starting ng mga 4 o'clock. 4 o'clock Hey, AJ! Psst! Ayan na, anak ko. So, ayun, so far so good. 6 months na ako ngayong April. Maganda naman yung kita. Basta ang goal ko kasi, we're gonna go to the doctor. Ang goal ko kasi maibaba yung yung credit card debt ko, no? So, napakaliit na lang, eye doctor. And to the point na mapi-pay off ko. Sarap kasi yung debt free, yung wala kang iniisip na bayarin. So isa yun. Pero for the meantime, kakat ko na tong kwentuhan natin. Ipapart 2 na lang natin next time. Bye. Dito na yung anak ko punta kami sa eye doctor. Pagawa kami salamin.